coming with the clouds of heaven. Dumarating na nasa ulap ng kalangitan. Gusto mo ba talagang maintindihan ang kwento ng Biblia, kapatid? Bitawan mo muna ang mga kinagisnan mong aral at magsimula sa simple at payak mong pangunawa na hindi kumakampi lang sa mga narinig mong mga katuruan, doktrina at batas ng iyong simbahan. Sino man sila, huwag mong aangkinin ang mga sulat at ituturing na sa iyo nangungusap, sapagkat katotohanan namang hindi tayo ang kausap at sinulatan noon. Sa totoo lang nga, ay may address kung para kanino talaga ang mga sulat. Dahil may mga taong tunay na pinatutungkulan ng mga liham na para noon sa kanila at gayon rin ang sa parating na panahon nila. Lalo na't kapag nakakabasa tayo ng mga pangungusap na nagsasabing, "Surely I am coming quickly, for the time is near. All these things will come upon this generation. It is the last hour. Know that He is near, right at the doors." Ipagpipilitan pa ba natin na ang mga sinabi nito ay malapit na sa ating panahon? Samantalang nang sabihin nito ay mahigit 2,000 taon na. Lalo na't kadalasan ay kasamang gumagamit pa ito ng mga makalumang pananalita o Old Testament language na hindi natin basta na lang nauunawaan kung kaya't ginagawa pa nating literal ang mga ito. Hindi ba't napakalaking kamalian ang ganitong gawain? Hayaan sana natin na dapat ay Biblia rin ang mag-interpret sa kanya ring mga sulat. Magandang halimbawa ang mga sinalita ni Jesus na gamit ang Old Testament language upang mabilis nga nilang maunawaan, sapagkat sa kanila naman talaga sinabi. Narito ang sa Mark 14 verse 62. And Jesus said, I am, and you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power, and coming with the clouds of heaven. Sapagkat ang mga katagang coming with the clouds of heaven ay Old Testament language nga na ginamit ng Panginoong Hesus para ipaalam ang paparating na noon na kanyang paghuhukom sa kanila. Naunawaan ito ng mga Pariseyo na kausap niya sapagkat bihasa sila sa Old Testament language, kaya sila galit na galit kay Jesus. Sa katunayan ay galing nga ito sa aklat ng Isaiah, kaya alam nila ang tinukoy ni Jesus. Isaiah 19 verse 1. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Hindi ba't naganap na nga noon ang hulang ito, ngunit hindi sa literal na paraan na nakasakay ang Diyos sa ulap nang sila ay paratingan ng kaparusahan. Sa katunayan ay ganito rin ang sinabi sa sulat ng Ezekiel 30 verse 3. For the day is near, even the day of the Lord is near. It will be a day of clouds, a time of doom for the nations. Matututunan natin na tuwing bumabanggit ang Diyos na siya ay nasa ulap o kasama sa ulap, paakyat o paparating, ang mga ito ay pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, with power and great glory para sa paghuhukom at hindi pisikal na makikita siya sa kaulapan. Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Ngayon, paano ba natin tatanggapin ang mga sulat na ito? Literal pa rin ba? O ang wastong pag-interpret gamit ang Old Testament language? Hindi nga ba't malinaw na ang binabanggit rito na pagdating ng Panginoong Hesus ay uunahan muna ng signs o senyales na magaganap noon? Kasunod ang para sa paparating niyang kapangyarihan ng paghuhukom at hindi pagpapakita sa pisikal na kalagayan. Kaya nga with power and great glory, ito ang kanilang mararanasan. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Acts 1 verse 9 to 11. Now when he had spoken these things while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven?
This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Literal pa rin ba nating tatanggapin ito? O magbabase na tayo sa paraang ipinakikita sa atin ng Biblia? At dahil malinaw na nga ang mga salitang ito, ay hindi sa ating panahon ipinatutungkol. Dapat lang na ituring natin itong Old Testament language. Sa ganito nga, ay masasabi natin na ang binanggit ng anghel na will so come in like manner ay katulad sa pagtanggap ng Diyos sa Panginoong Hesus with great power and glory. Sa katunayan ay binanggit ito ni Hesus sa kanila na mangyayari nga sa kanilang henerasyon. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Kaya sa kanilang henerasyon nga nangyari ang kapangyarihan ng paghuhukom ng Panginoong Hesus na tinawag sa kasaysayan the Siege of Jerusalem of AD 70. Sa mga ito nga ay una mong hanapin ang Diyos ng may pananabik at pagsusumikap. Sapagkat malibang gawin natin ang mga ito, ay hindi natin makakamit ang kalayaang sa atin ay matagal nang ipinagkaloob at nasa atin na palang harapan. At kung atin mang maunawaan ang mga kwento, mailalagay na natin ang ating sarili para sa tamang pagsunod sa tunay na kagustuhan ng Diyos na angkop naman para sa atin at sa panahon ngayon. Samantalahin natin ang pagkakataong nasa ating kamay habang mayroon tayong kakayanan. Sa maniwala man tayo o hindi, may Diyos pa rin na maghuhukom sa atin pagsapit natin sa dulo ng buhay. Kung talaga bang siya ang ating kinampihan at hindi lang ang ating ipinagtatanggol na samahan at simbahan. Huwag sana tayong magpatumpik-tumpik mga kapatid.